2 linggo bago ang undas, may mga dumalaw at naglinisan ng puntod sa mga sementeryo para maiwasan ang dagsa ng mga tao. Nag-inspeksyon na rin ang DOTR sa mga bus terminal bilang paghahanda para sa undas. Nakatutok si Darlene Kai. Maghapong umuulan sa Maynila pero hindi yan hadlang sa mga maagang dumalaw sa Manila North Cemetery kahit 2 linggo pa bago ang undas. Kasama riyan si Renato at kanyang inang 92 years old. Inaisip ko lang yung nanay ko. Ayoko kasi sabay ng maraming tao. Gusto namin mapapaaga para maluwag-luwag. Lalo na kung pupunta kami, traffic, init, ulan, hindi natin masasabi. May mga naglinis din ng puntod ng mga yumaong kaanak. Ayaw namin makisabay sa maraming tao eh. Pangalawa, yung gamit humihigpit. Limitado lang yung mapapasok mo pagka mas palapit na yung mismong araw ng undas. Hanggang October 27 lang maaaring maglinis, mag-ayos at magpintura sa sementeryo bago ang undas. Hanggang October 28 naman maaaring maglibing. Inihahanda na rin ang pamunuan ng ilalatag na seguridad. Sana po, maaga na po silang dumalaw para yung mga sakyan po nila makapasok pa. Hanggang October 28 po, pwede po magpasok sa sasakyan. Yung mga PW natin, mga pregnant, mga may edad na po natin, sana dumalaw sila habang maaga pa. Noong nakaraang taon, mahigit 1.6 milyon na tao ang dumalaw sa Manila North Cemetery sa loob ng 5 araw. Meron po kaming command center po sa loob. Meron po mga nakakalat po mga CCTVs. Meron po tayong paging system na para po pag may nawawala po mga tao. Sa Manila South Cemetery, naglilinis na ang mga kawani ng LGU. Hanggang October 26, pinapayagan ang paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura. At hanggang October 28, maaaring maglibing bago pa hintulutang muli sa November 3. Brand new na yan? Pudpud naman siya ito ah. Bilang paghahanda rin sa undas, ininspeksyon ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang 8 bus terminal sa Cubao, Quezon City. Sinita ni Lopez ang isang bus na naabutan niyang bibiyahe kahit kalbo na ang gulong. Wala na to, ma'am. Sige po, papansin. Huwag nyo na muna gamitin to. Ayon sa DOTR, inikutan nila ang mga bus company na inisyuhan na ng notice noong Hulyo dahil sa hindi raw pagsunod sa terminal at road safety standards. Papatawan ng parusa ang mga bus company na hindi sumusunod sa tamang terminal standards. Sa Dango Flower Center sa Maynila, tumaas ang presyo ng ilang bulaklak. Asahang tataas pa raw yan habang papalapit na ang undas. Yung local, nagmamahal dahil walang mga dito. Sa Baguio, walang dadating na mga bagsakan ng bulaklak. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.